Yun, good evening guys. Ayun si Jermaine. Uuwi ko lang eh. Gagawa daw siya ng leche plan. First time. Tapos sinabi ko sa kanya yung mga kailangan. Ano ba testing mo? Steamer o sa oven? Ano ba yung ginagawa? Hindi ko... Steamer ako eh. Pwede mo siya yung oven kung gusto mo, pero ako steamer para bantay yung init. So sabi ko sa kanya, akong 12 na egg yolk. Tapos isang condense, isang evap. Hindi mo na kailangan lagyan ng sukal. Sakto na yung tamis nun. Tapos yan naman namin hapunan today. Yan. Crab meat na fried rice at saka yung tamago na crab meat. So kailangan ko lang ng green onion, yellow onion, peppers, tsaka garlic. Tapos syempre itong kalimutan ko pala, kailangan ko ng peas pero hindi ako nakabili ng green peas, pero okay lang. Tapos yan yung crab meat na nabili namin last time dun sa Hong Kong supermarket. Sana masarap siya. So, ayan. Gigisa ko na yung mga gulay ko. So, ginagawa ko, pinagsasama ko ng igisa yung para sa itlog at saka para sa fried rice. So, ayan. Garlic muna. Gusto ko lutong-luto yung garlic. Tapos itong nabili ko, watery yung yung crab meat na legs. Parang prosipit. Kaya i-drain ko muna siya. Hindi gaya nabibili ko na nasa container siya, mas malaman. Kaya sundan natin yung garlic at saka pepper. Yan, tapos lagay ko na yung crab meat. Piniga ko siya kasi medyo yung tubig. Tapos may mga maliliit pa siyang shell. Kaya pinili pa. Ayan, lagyan na natin ng green onion. Tapos, yung iba nito, hatiin ko para dun sa omelette. Sa tamago na crab meat. Kasi iba para sa fried rice. Siguro lang, mga less than half yung para sa omelette. So, yan. Nakabawas na ako ng para sa omelette. Lagyan na natin yung kanin. So, mostly to bagong saing lang. Pero may kasama yan, yung leftover. Yung panimpla naman, lalagyan ko lang tong konting chili flakes, paminta, saka oyster sauce.
Pagka nasa sa inyo na kung anong gusto nyong pang lasa. Tapos black pepper. Ayan na, nahalo ko na siya. Okay din yung lasa ng crab meat, pero mas gusto ko pa rin, mas prefer ko pa rin yung nabibili kong crab meat. Kaso bihira na makakakuha nun eh. Pero not bad na rin. Okay din naman yung lasa. So yan, set aside ko na yan. Gawin ko naman yung tamago. Tapos ito yung nabili namin sa Timo na ano, yung lutuan ng itlog. Kaya lang maliit lang siya. Parang 5x7 o wala pa siguro. Pero not bad. Simiksama na rin ganito. Magkano to dear? $7-8? So ito yung ano, yung crab meat na ginisa ko. Tapos itlog. Tapos lagyan ko ng konting oyster sauce at saka dashi powder. Ajinomoto. Nabili ko to sa may TNT. Yung ano pala, yung leche plan ni Jermaine ongoing na. Malapit na yun, tinimeran niya eh. Nayaan ko siya gumawa para matutunan niya. Sige lang, konting oil. Pag nagiging na, lang konting oil. Medyo ano lang siya kasi malambot yung ano. Manipis yung pan kaya madali siyang maluto. Naan ko pa lalo. Medium na kasi yan eh. Pero kailangan pa ito mas mahina. So yan, tumakapal na siya. Tsaka siya iiwain ng pag ganun. Busin ko na ito isang lutuan. Ilang minuto pa? Sakto? Galing ka. Hindi pa lang yung timer mo. Nakatagal. Tansyahan lang eh. Yeah. Oo. Tapos silipin mo kung tutulog. Paano siya dito? Oo, ano? Mabuti ka lang. Makakakuliti ka pag sinilip mo. Tanggalin mo yung ano. Yung Namula takip. ko lang itong. Ayun ito. Ah, wala pala dyan ito. Nakamay ko lang. Ganda mo lang. Silipin mo na konti. Yung ano. Init. Tapos aalugin mo yan. Teka, tapusin ko lang to. Kailangan aksing malaman para sakto yung ano niya eh. Sakto yung luto ng leche flan. Masarap kasi yan yung ano lang siya eh, medyo malambot ba. Ayan, halos tapos na. Laligpas na siya dun sa kapal nung ano. Tapos na yung leche flan. Sakto-sakto yan.
Sabi ko sa kanya, pag inalog ng ganun, yan, dapat medyo jiggly para hindi siya matigas pag lumamig. Ayos. Tapos maghahalo-halo daw, ano ba yan, nakaano pala yan. Yan. Maghahalo-halo daw siya bukas pag okay na. Kasi syempre, overnight pa ito palalamigin. Yun lang, daming kalat, mga pinaggamitan. Siya naman maghuhugas din eh. So yan, kain na. Ito na yung crab meat, ang kapal ng itlog. Ang kabalalitag. Tamago, pero crab meat. Sarap. Siyan. Tapos ito yung nabil namin last time sa, ano, yung parang dilis pa rin, pero crunchy. Ang gawa namin ito. Although may lasa na yung ano, kaya lang medyo may lansa ng konti yung ano, yung crab meat na nabili. Thailand yan, ano? Thailand. ba? Thailand. Mas okay pa rin na nabibili sa ano. Dating Costco tsaka Superstore. Pero hindi ko na makita. Wala Eh. Nagmahal na rin kasi 20 plus na yung isang maliit na latang ganun. Kain tayo guys. Ayun o, dilig-dilig. Everyday dilig pero sobrang init dito sa harap namin, nalalanta. Parang iris lang ata yung tatagal dito eh. Bagay yun yung salvia. May mga bulaklak na. Pero yung mga bagong bili, bagsakan lahat. Ilang oras kasi yung ano ng araw dito eh. Tutok ng araw dito eh. Yun, speedwell. May mga purple na bulaklak. Mukhang matitigas din. Buti pa yung Irish eh. Dami oh, palabas. Ayun oh. Hindi na namin naitanim itong mga to kasi sobrang init. Sayang. Ganda nitong ano eh, forget me not. Liit ng bulaklak na pero ang ganda. Ayun, ang dami. Mas marami na. Sana nga, ano siya. Basta yung ibang speedwell, hindi na namin na ano, natanim. Paano ba gusto mo? Ganyan? Oh. Magkakatalikod yung bulaklak. At least baka sakali mabuhay yan sa ano. After winter o winter. Maipasok. Ganda pa naman ang kulay. May dilaw pa nga eh. Ganda rin ng dilaw eh. Ano na nga eh. Ugat niya. Tagal na naka dito yan. Dahil pabuka na nga ibang ano niya eh. Yan. Nagsama-sama na yung tatlo. Kasi sayang, pag tinanggilin sa paso, nailagay sa harap, sobrang init eh, no? Naluluto, iba namin, ayaw magtuloy na nalalanta lang. Ayun, sarap dito sa labas, presko na ngayon. Kangina, pakainit, nag-iihaw ako, 7:39 ano? Ngayon oras na, 9 plus? 9 na. 9 something na. Ngayon palang lumili. Kasi kanina pa dapat tatanim to. Sabi ko mamaya na, napakainit. Sumasakit yung ulo niya. Init lamig, parehong resulta sa ulo ko eh. Ganda. Ganda ng mga bulaklak. Kaya nga eh. May dilaw pa nga dun eh. Kung Ang pwede hirap nga naman kasing ilagay dyan kasi minsan nakakain ng rabbit, ganyan. yun na, meron kaming isa binili. Sabi niya, kinabukasan sabi ko. Electric ng bulaklak. Sabi niya may pumitas kasi malapit sa may sa may sidewalk. May pumitas ng bulaklak. Tinitigan ko, hindi eh. Sabi ko pati yung kalahati ng mga sa dahon, ako naubos. Kinain pala. Kawawa naman, tas iba nalanta. Ewan ko kung makakabuhay. Sabi ko pagka hindi sila nagbalikan uli next year, babaguhin na namin yung ayos ng setup sa harap. Kailangan natin kukain, palitan talaga lahat ng lupa. Nagdagdag tayong lupa ron, di ba? Maganda na yung lupa, kaya lang hindi lahat kasi nga late na tayo nun eh. Tsaka hindi siguro dahil nga sobrang init. Hindi enough yung ron eh, yung walang lilim. Kaya yung mga tinatanim namin doon mga pang desert type na halaman. Yung mga ground cover, mga Alpine. Yan, mga hardy na halaman. Sana. Lobo.
Wala na, Lumipad lumipad. eh. Lumipad Merong na ano daw. eh, merong mainit-init na issue dito sa ano eh, sa Canada ngayon yung tungkol sa ano, sa pagbabalik ng Dunkin Donut. Ah, DD. excited ako doon. Excited ako sa Choco Butternut. Kasi kami nung ano, actually nung bago lang kami dito sa Canada nun, nagustuhan din namin yung Tim Hortons. Ah, Talagang iba yung service, iba yung lasa, di ba? ah. Kasi syempre bago ka nun sa Canada, Hindi, kahit parang yung coffee. Talagang masarap yung coffee nila. yung brewed coffee, masarap. So yun nga, habang tumatagal, nag-iiba yung ano niya eh, yung lasa, yung Ah. sistema, 'di ba? May mga pang ilang ano na namin to, pang ilang vlog na namin na tungkol sa Tim Hortons. Yung mga kadugyutan. Yung mga kadugyutan, yung mga medyo off na mga ginagawa nila sa pagkain. Tapos yung mga isang lahi lang ang mostly hinahire nila Hinahire ngayon. nila. Kasi nga mas kumbaga mas mababang pasahod. Mas mura. Kaso Siyempre, nangyayari yung service na apektuhan dahil you get what you paid for nga eh. pagpasok ka lang pakialam. Samantalang dati pagpasok parang masarap yung amoy ng coffee, amoy ng mga donut. Tsaka hindi lang naman Tapos babatiin ka sa kangiti na. hindi lang sila yung may mga Pilipino rin, may mga ano rin, halo-halo Halo-halo. ng time na yun. Tsaka yung mga estudyante nun, pag nagpunta doon, yung si Jonas, di ba, lagaya nga nasabi namin sa inyo. Si Nag-start Jonas, yan yun ang trabaho niya rito sa Calgary, unang trabaho niya. Siya ron habang nag-i-school. So, saglit lang yung pagkapasa niya, tinawagan, interview, okay na. Tapos yung girlfriend niya doon din nag-start. Mostly sila mga kabataan noon, nagtatrabaho. Mga priority nila nun, mga kabataan, Estudyante. estudyante. Ngayon, ano na eh, yung mga Basta kakatanda na eh. mga Indiano na ayaw talagang bumitaw eh. Oo. Yung parang ayaw nila magbigay sa ibang kabataan ba na oy giveaway na lang ako dito o mag-apply na lang ako sa iba na hindi makaka-apekto sa di ba? Sa ba yung mga kabataan na nag-a-apply parang ganun. Ngayon, pahirapan eh. Puro matatanda na nagtatrabaho eh. Na wala ng estudyante. Wala na. Kaya ngayon naaalarma sila kasi dahil nga darating ang Yun yung Dunkin. yun yung issue kasi darating yung competition nila. Ngayon yung competition na yun 2018 umalis na sila kasi nga ano pangalan mas nito ang teams. mas pinapaboran ng mga Canadian yung Tim Horton. Kumbaga naging loyal yung mga Canadian sa Tim Horton dahil parang naging dati kasi yan eh homegrown na Canadian yung may-ari eh. Ayun naputol. At may maingay kasi yun nung sasakyan sa kabila. Rinig na rinig. Yun nga. So dumating na yung competition nila after 2018. Hindi nila inaasahan siguro na babalik. Kaya yun. Yan na, sabi. Ang sabi? Mag-offer sila ngayon Mag-stop muna sila ng hiring ng TFW. Pero mag-hire sila ng 10,000 locals. Canadian. Kaya ang daming reaction kahit sa Facebook, yung mismong mga actual kalokohan yun. Na Canadian. Sabi nila bakit ngayon kayo gaganyan kung kailan na yan na yung ayan na samantalang nung pinatigil nila yung kumbaga hindi naman pinatigil, minimize nila yung yung papasok ng TFW. Umakal sila, Tim Hortons, umakal kaagad sila, papadagdag pa nga sila ng nila ng capacity ng mga TFW nila. Pero ngayon dahil may darating na alarma sila, bigla ngayon sabi nga ng mga Canadian talaga, ngayon gaganyan kayo kasi may kompetensya na. Samantalang nung pag nagko-complain kami na bakit nag-hire kayo ng galing sa labas, bakit sasabihin niyo kasi walang local na gusto magtrabaho. Laging ganun yung sinasabi nila. Pwede bang walang local sa sobrang dami ng mga bata, estudyante. Lahat ng mga bata gusto magkaroon ng part-time. Ay naka. So, ano gagawin? Yun ang nila, yun ang gusto nila.
Siyempre, politika, may mga involved din. Tsaka ang Tim Horton ngayon, hindi na Canadian owned yan. Brazilian na ang may-ari ngayon yan. Dami na, puro franchise, iba-iba na eh. Ngayon na yung yung Dunkin Donut, puro locals daw yata yung i-hire nila. Hindi kukuha ng TFW, parang ganun. Wala eh. Gaya ng Krispy Kreme, nawala rin ang Krispy Kreme dito sa atin sa, di ba, Alberta. Sa Calgary, ngayon, nandito ang Krispy Kreme na rin. May mga kasi, may mga kompetensya na talaga. May parang politika rin eh. Kita mo yung yung kwento ni Larry sa yung hindi nakakapasok doon yung Walmart, parang ganun. Sa lugar na yun, sa area nila. So, meron talagang mga specific na, ito, bawal dito yan. Bawal ka dito kasi may nakatayo na ganito. Parang ganun na nangyayari. Ngayon, mag-o-open up ng ilang 80 na bagong Tim Hortons, tapos i-renovate nila yung mga Tim Hortons. Wala, naging dugyot na kasi yung mga store eh. Dati, pag pumasok ka talagang malinis eh. Hindi na nga ako pumapasok. Ang tagal na. Ilang taon na. Suki kami noon sa Tim Hortons nung bago kami dito. Tapos ng mga ilang taon, after pandemic, wala na. Wala na. Hindi na. Halos na bawasan na yung mga namin pagkain namin sa mga fast food. Dati kasi pag kayong bibiyahe kami papunta ng van, na kape, ganyan. Umaga yan. Daan kami ng Teams, bili ng coffee, bili ng breakfast. Ngayon, dito titimpla na ako ng kape dito. Bubrew na lang kami ng sarili namin. Baon na namin yun. Bukod sa nakatipid ka, alam mo pang malinis. Oo. Hindi nakatiwa-tiwala eh. Samantalang yung Tim Hortons sa Pilipinas, social, Social. Ewan ko, marami pa bang nakabukas ng Teams? Hindi ko lang alam kung may bukas. Parang hindi rin nata pumatok eh. Kasi nung umuwi rin tayo, hindi rin naman tayo masyadong nag-mall nun. Sa Novaliches lang tayo lagi eh. Nakadaan tayo one time ng Teams nung may nadaanan lang tayo. Yung galing tayo sa laro. Hindi, last year. Last pa ba yun? Last Oo nga. natin yun. Oo nga Yung pala. naligaw tayo. Yeah. Natawa. Naligaw kami kaya kami napunta doon. Sabi ko may Teams ba? May Teams pala rito. Tara, try tayo. Tingnan natin ang difference. Iba talaga eh. Iba din. Pero syempre sa Pilipinas mas gusto ko yung Jayco. Jayco talaga. Tapos syempre donut. Dunkin Donut. Yung choco butternut. Hindi mawawala yun. Yun. Nauso pa rin yung bucket na choco butternut na yung munchkins. Munchkin na masarap eh. Pag bumili, dadala ko kala niya, dadala ko sa amin din sa bahay sa mga bata nung minsan. Saglit lang ubos. Parang nilanggam eh. Mm-hmm. Iba rin kasi yung kalinisan kumbaga. Yung the way na i-serve sa'yo, yung makikita mo yung difference eh. Ngayon kasi sobrang dugyot talaga. One time, di ba? Mayroon pa nga tayo na nun, may langaw, lumilipad labas kami. May langaw sa loob, hindi sa labas sa loob mismo nung lalagyan ng mga lagay donut. ng mga donut. So, paano mo sabihin kung saan dumapo yun o di ba? So, wag na, pagka gano'n, nakakita ka ng gano'n, yan, no. Speaking of kadugyutan. Ayun pa. Dito naman sa Calgary, ayan. Seafood City. Balita yan, feed sa Facebook. Inano ng ng pangalan nun? AHS, Alberta Health. Sa amin naman, wala kami, kasi hindi naman kami pala bili sa mga, mga lalo mga Filipino food. Bumibili lang ako sa Seafood City yung yung fried na yung hipon. Hipon, Dati, pero kasama sila dun sa Dati kumakain din kami nung doon, yung chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak tsaka yung barbecue. Pero tagal na nun, bihirang-bihira na talaga. Halo-halo, bumibili tayo nung nakakaraan. Yung yung tiga-busy nga na dumalaw sa atin nung nakaraan, yung mag-asawa, diba? Hindi, yung mag-asawa, na-disappoint sila kasi iba raw yung quality. Kumain sila doon, na-disappoint talaga sila doon sa quality ng barbecue. Parang sabi nila, sobrang moist daw eh. Pero tagal na nga namin din doon kasi nga, iba syempre, nagluluto din naman ako. Siguro kung talagang tinatamad lang ako magluto, tsaka lang bibili, pero as much as possible, luto ko lalo yung pagkain laron, Filipino food, lahat naman yung kaya kong lutuin. Yun, na sila, na may mga ipis. May mga ipis. Tsaka yung food temperature. Hindi sa syempre kapwa Pinoy natin yun, pero ayun ang kalat ngayon sa Facebook dito sa Calgary. Yung nila. Pero naka-open na raw uli ngayon eh. Na-open na? Naka-open na raw uli. Siguro ilang days lang Kasi dito, once na yun, kailangan mag-comply ka kaagad. Pag hindi ka nag-comply, hindi ka basta mag-open. Syempre, ilan yun, may grill sila, may fry, may mga kung anik-anik.
So income din nila yun. Tapos Sayang. dami pati yung mga mga ready-made na pagkain na nasa room temp. Eh lalo kami gagaya ako sa retirement homes ako talagang mahigpit kami sa mga ganyan. Lalo matatanda ang kumakain. Ay, naka. Ayan. Ganun talaga pangyayari dito. Pag may nangyari ganyan talaga, post lahat yan sa Post lahat eh. Kung hindi naman maraming Pilipino, kaya lang syempre, iba pa rin, di ba? Yung chika, yung chismis parang gano'n eh. Biglang sabog yung chismis pag social media. Pero syempre, marami pa naman pumupunta sa Seafood City kasi syempre, kung nakakomply naman na. Pero ingat-ingat na lang din talaga. Eh, siguro naman, iaano nila yun, hihigpitan na nila ngayon. Kasi hindi biro yun, lalo pag nilabas ng AHS na ganun. Siyempre, mababawasan ka ng customer doon. May mga dumadayo pa kasi outside ng Calgary. Yung mga ibang province pumupunta rito, di ba? Yun, rabbit. Rabbit. Lakas na tulog ng aircon no? Hindi sa amin yan sa kapitbahay yun. Yung aircon namin maliit lang, pang kwarto lang. Pang kwarto lang yun sa amin. Ay, nako. Ilan naman, i-share lang naman namin sa inyo ang mga... Kaya, ingat-ingat sa ating mga kinakain, tsaka yung quality ng pagkain na ating gusto. Checkin natin mabuti, syempre. Yes. Tsaka lalo ngayon, di ba? Mas makakatipid kayo talaga pag sa bahay nagluto. Although mahal ng mga bilihin, pero still, kung compare mo, kung gaya namin, 4 kami, magluto ka ng halagang $20. Isang kainan na yun. Pag lumabas kayo, $20, wala yun. Isang tao na yun. Makakatipid ka talaga. Tsaka lalo pa sila. Kaya, dito na lang. Dito na lang. Minsan ako lang naman kasi gusto rin bumibili kasi minsan ayoko magluto pag tinatamad. Tsaka yung mga excited sa Dunkin Donut, malapit na. Meron na sa Montreal yata, tsaka Quebec. Layo naman, tagal. Kailan kaya rin to? Siyempre may darating. Malapit na yun. Isa ako sa excited doon. Donut Donut. Alam niya naman. So paano guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.